Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sino ba naman kasi ang nangako dyan sa China, kung meron mang nangako talaga, na alisin po yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? May mga balibalita na baka daw yung dating Pangulo. Pero bakit nga ba tahimik yung dating presidente na si Duterte? Diba? Siyempre, hindi mananahimik ang senador na si Robin Padilla. Ito po, dinipensahan ni Senador Robin Padilla o Robin Hood Padilla ang dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol po sa issue na yan. Ito po. Ginoong Pangulo, ito pong sunod-sunod na araw, lumalabas po ang mga mapaggawa ng chismis patungkol po sa mga Pangulo daw na nagtraidor sa inang bayan. Una po dyan, gumawa po ang ating kasama ni Senator Jinggoy Estrada ng pagtatanggol sa kanyang ama. Sumunod din po, pinagtanggol din po ni dating Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang kanyang sarili patungkol po dito. Ngayon naman po ay binabakbakan ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nais ko lamang pong ipaalam na kahit kailan, hindi po nagkaroon ng pag-uusap ang bansang Chino at ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol po sa pag-aalis ng MV Sierra Madre diyan sa Ayungin Shoal. Ito po ay pinatunayan din ng ating dating kalihim na si Medialdea patungkol po rito. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating pong dating Pangulo ay master sa geopolitics at hindi po siya kailanman ibebenta ang Pilipinas. At katunayan, sa panahon po niya, nagkaroon tayong ng napakaraming assets po natin sa Armed Forces of the Philippines. Maging himpapawid, karagatan, katihan. Sa panahon po niya, nagkaroon ng maraming assets ang Coast Guard. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na ang ating dating Pangulo ay siya po ay nagtanggol ng ating soberenya. Hindi po kailanman siya magiging traidor. Maraming salamat po. Ang tanong kasi dito, meron nga ba talagang nangako? Kasi kung meron, dapat yung China ang magsabi kung sino talaga ang nangako sa kanila. At hindi natin maiwasan na may mga pagdudahan po yung mga kababayan natin kung sino, lalo na po yung nakaraang administrasyon, dahil po ay masyadong tahimik po dyan sa issue na yan, yung Pangulo natin dati. Kayo po, sa tingin nyo, sino ang posible? Kung meron, kasi sa tingin ko baka wala namang nangako dito eh. Baka pinapagulo lang yung sitwasyon na lang. Thank you. Bye-bye.